Sa ibang mga Kristiyano, ang false teaching ay hindi big deal para sa kanilang. Hindi siya malaking problema. So long as hindi ito nakaka-harm sa kanilang pangkabuhayan, hindi ito nakaka-harm sa kanilang mga personal na buhay, hindi ito nakaka-harm sa kanilang mga physical na pangangatawan, para sa kanila, it's no big deal. Pero mali sila dito, mga kapatid. Mali sila sa kaisipan na no big deal ang false teaching. Alam ba ninyo, bago tayo nakakilala sa Panginoon, ang mga niyayakap nating perspective sa buhay or yung mga pananaw natin sa buhay ay ito'y shinape or minold ng ating culture, minold ng society kung saan tayo nakabilang. So yung mga perspective natin, nakabase yan sa kulturang kinabibilangan natin. At alam ba ninyo na itong mga perspective na ito, kung magiging honest tayo sa ating mga sarili, ito'y maling-mali. Ito'y talagang kontrang-kontra sa salita ng Panginoon. At itong mga maling perspective na ito, na mula sa ating kultura, nagbubunga ito ng maling pag-aakala, maling pagkaunawa natin kung paano nga ba lumakad ang isang nanampalataya kay Jesus Christ. So meron itong effect kahit na tayo ay nakakilala na sa Panginoon. Ang example niyan, even ang mga Christians, sinasabi nila sa inyo, siguro, possibly kayo nagsabi nito or possibly nakarinig kayo nito, tiwala lang sa sarili. O, di ba? Naririnig natin yon. At ano nga ba ang sinasabi ng Proverbs 3, verses 5 to 6? Ang sabi ng Proverbs 3, verses 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. So, meron bang itinuturo sa atin doon sa salita ng Panginoon na tiwala lang sa sarili? Ano pa ang madalas nating naririnig? Sabi ng mga advisor natin, sundin mo ang heart mo. Wow! Dapat ba nating sundin ang puso natin? Yun bang sinasabi ng salita ng Panginoon? Jeremiah 17:9 ang sabi dito, na ang puso ng tao ay mapaglinlang sa lahat. Deceiver ang heart ng tao. So dapat ba nating pakinggan ang heart natin? Deceiver ang heart natin. So itong mga maling mga pangunawa natin, nakakaapekto ito sa ating paglakad sa Panginoon at nakokorek lamang ito kapag tayo ay na-immerse or ating pinapakinggan ang tamang turo. Kung ating binababad ang ating sarili sa tamang turo at iniiwasan nating makinig sa mga maling turo, nakokorek itong mga wrong perspective na ito. Pero sadly, madaming mga Kristiyano, niyayakap pa rin nila ang mga maling turo na akala nga talaga nila at ito ay harmless. Pero alam ba ninyo, ang pagsamahin natin yung ating mga wrong perspective na nakuha natin nung before pa tayo nakakilala sa Panginoon at pagsamahin mo ito sa false teaching, trahedya ang bunga. Ano nga ba ang halimbawa na mababasa natin sa Bible? Tingnan na lang natin ang church ng Corinth. Ang mga taga-Corinto ay immersed sa Greek culture na isang paganong kultura. Sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, ang kanilang kultura ay immoral. So, bagamat sila ay Kristiyano na, meron pang mga nalalabi na mga perspective na wrong sa kanilang buhay. At hinaluan pa nila ito ng maling turo. Nag-entertain sila ng mga maling turo. Kaya ang nangyari, nagkaroon ito ng pangit na impact sa kanilang buhay. Dahil sa mga maling turo na kanilang narinig sa mga Gnostics probably na mga teachers, ay nagkaroon na ng division sa loob ng church. At ang naging bunga nito ay dinidishonor na nila ang Panginoon during their communion. At alam ba ninyo kung ano ang tragic na result nito? Ang iba sa kanila, sabi ni Paul, ang iba sa inyo ay naging masasakitin, naging mahina, at ang pinakamatindi dyan, ang iba sa kanila ay namatay. Kaya mga kapatid, huwag nating i-undermine
Huwag nating maliitin ng false teaching. Huwag nating sasabihin, no big deal ang false teaching, Pastora. It's a very big deal and very dangerous na bagay. Napag-aralan natin sa mga nakaraan para itong reef. Di ba? Napag-aralan natin para itong reef. Alam niyo yung sa dagat, yung mga reef, very very dangerous sila sa isang barko dahil kapag ito'y sumadsad dun sa reef na yon, sa mga coral reefs na yon, mabubutas yung barko or yung bangka at magkakapsize or lulubog ang bangka. Kaya sa atin din, hindi dapat nating sabing no big deal ang false teaching. So we have to heed this warning sa atin na hindi dapat tayo nakikinig sa mga false teaching na ito. Huwag nating i-entertain ang mga false teaching na ito. Sa church ng Colossae, ang mga false teacher ay mula sa Judaism. Nagtuturo sila na si Jesus Christ ay hindi enough. Sabi nila, para complete ang inyong salvation, kinakailangan na magpatuli kayo. Kinakailangan na sundin ninyo yung regulation regarding sa kung ano ang pwede at hindi pwedeng kainin at inumin. Kinakailangan na i-observe ninyo, including yung mga festivals na ino-observe ng mga Jew. Kinakailangan i-observe natin ang Sabbath, i-observe natin yung mga feast nila. Ang dami-daming feast ang mga Hudyo na ito. Ang sabi nila, kung hindi nyo gagawin yan, kayo ay delikado, hindi kayo maliligtas. Ganon din ang mga grupo ng mga Gnostics. Ito naman sa kanila, sinasabi nila na meron pang ibang source ng wisdom and knowledge apart from Jesus Christ. Sinasabi nila na si Jesus Christ ay hindi lamang siya ang source. Alam niyo, ang turong ito, inaatake nila ang sufficiency ng ating Panginoong Hesukristo. Sinasabi nila that Jesus is not enough. Sa chapter 2, ang banat ni Paul. Alam niyo, ang kabuuan ng chapter 2, ang banat ni Paul, Christ is enough. Sapat si Hesukristo para sa atin. Kaya ang ating buong chapter 2 ay, ang tema nito ay Christ is enough. Sa ating pag-aaral, lagi nating iisipin na ang tema ng buong chapter 2 ay Christ is enough or the sufficiency of Jesus Christ. At itong chapter na ito ay pag-aaralan natin ng ilang mga weeks. So meron tayong mga lessons na pag-aaralan sa buong chapter 2 na ito. Now, this Sunday, ang aming itinuturo sa inyo ngayon ay pinamagatan nating Standing Firm in Christ. Ang tinanggap nating turo tungkol sa ating Panginoong Yesus ay haharap yan ng pag-atake sa mga false teachers, including ng culture na kinabibilangan natin. Ang atake sa atin, false teaching at ang culture ng mundong ito aatakihin yung ating tinanggap na pananampalataya, yung ating tinanggap na katotohanan ukol kay Kristo. Pilit nila tayong aalisin sa paniniwalang ito. But we have to stand firm, mga kapatid. Ipaglaban natin ang pananampalataya kay Kristo. At paano nga ba natin mapapanindigan ang ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo? Possibly sa inyong isip, Pastora, talagang gusto ko, I want to stand firm in Christ kasi naniniwala ako that Jesus Christ is sufficient. Siya lang enough na para sa akin. Maraming gustong panindigan ng kanilang pananampalataya sa Panginoon, pero sometimes they have no idea kung paano natin ito paninindigan. So ngayon sa ating passage sa Colossians chapter 2 verses 1 to 5 ay meron tayong makikitang 5 key aspects that help believers remain steadfast and faithful in their walk with Christ. Pero sa linggong ito, 3 lang ang pag-aaralan natin. Next Sunday ang 2. Ang unang-una dyan na aspect ay ang real concern. Tunay na pagmamalasakit natin sa isa't isa. Napakahalaga nito sa ating pagtayo sa katotohanan. Kinakailangan ang tunay na concern natin sa isa't isa. Tingnan natin ang first verse ng chapter 2 ng Colossians. Nais kong malaman nyo kung gaano kalaki ang paghihirap ko para sa inyo.
Sinimulan ni Paul ang chapter 2 sa pamamagitan ng pagsasabi niya ng kanyang intense na concern para sa mga believers na ito. So nandoon ang matinding pagmamalasakit ni Apostle Paul sa church. Ang ginamit niyang word sa paghihirap na yan, nakuha yan sa Greek word na agon. At kung alam ninyo yung salitang English na agonize, diyan nakuha sa salitang Greek na agon. Ang pinapakita niyan, ipipicture natin yung isang athlete na siya ay masidhi at matinding nagsusumikap upang siya ay manalo. So makita natin yung kanyang agony, yung kanyang discipline, yung kanyang pagsisikap na manalo. Yun ang pinapakita dyan na si Paul ay naroon ng kanyang matinding pagsisikap para sa church ng Panginoon. Matindi ang pagsisikap ni Apostle Paul para sa church ng Panginoon dahil habang siya ay nasa prison, dahil sa kanyang pananampalataya, isipin ninyo si Apostle Paul, hindi siya nakulong dahil sa wrongdoing, hindi siya nakulong dahil nagnakaw siya, hindi siya nakulong dahil pumatay siya. Nakulong siya dahil sa pananampalataya sa Panginoon at hindi lamang yon, nakulong siya dahil hindi siya tumigil na i-preach ang gospel sa mga Gentiles. Sabi ko nga sa inyo nung nakaraang linggo, kaya galit na galit ang mga Hudyo sa kanya, kaya sinabi nilang patayin yan at gusto nila siyang arestuhin, it's because of their hostility against sa mga Gentile people. Kasi si Apostle Paul, pinreach niya ang gospel sa mga hentil. Para sa mga Hudyo, ayaw nila na ang mga hentil na ito ay makasama. Actually, kahit nga sila ay nagpa-convert na into Judaism, meron pa rin silang faction. Sabi nila, ang mga Hudyo ang first class at ang mga Gentile na converts ay second class. So, ganun ang hostility ng mga Hudyo na ito. So, si Paul nakulong dahil sa Gentile church. Nakulong siya hindi dahil sa kanyang kasalanan. Blameless po si Apostle Paul. So, ganun na lamang ang hirap niya para sa church na ito. Pero, alam niyo kahit na ganito, unfair ang ginawa sa kanya, hindi po nagmukmok si Apostle Paul. Hindi niya sinabing, bahala na kayo sa mga sarili ninyo. Ako, nahihirapan din naman, bahala na kayo. But then, he constantly thinks of the church and he constantly prays for the church. Ganon si Apostle Paul, ganon siya nagsumikap para sa church ng Panginoon. Rather than complaining, alam ba ninyo ang ginawa ni Apostle Paul while he is in prison? Ang ginawa niya, he wrote letters for the Ephesus or the Ephesian church, the Philippi church, and the Colossian church. Siya ay sumulat, hindi siya nagwallow sa pity, hindi siya nag-self-pity. And every time na ang mga believers, kasi si Apostle Paul, siya ay na-house arrest. Sa house arrest kasi pwede rin siyang bisitahin ng kanyang mga kakilala. So itong mga church leaders na may mga concerns, pumupunta sila kay Apostle Paul at nagtatanong sila at hindi sinasagot ni Apostle Paul, naghihirap ako dito sa kulungan, bahala na kayo sa sarili ninyo. No! Apart from sa kanyang physical discomfort, ang burden ng church ay naroon pa rin sa kanya. Lagi niya itong iniisip at lagi niya itong pinagpe-pray at sinulatan niyang ito upang hindi sila madali ng mga maling turo, upang sila ay makorek sa kanilang mga wrong way of thinking and living. Ganoon si Paul. Hindi easy ang ministry ni Paul. It's never been easy sa kanyang buhay. And yet, hindi siya nag-slack sa kanyang ministry. Hindi siya nag-shrink away sa kanyang ministry. Hindi niya tinalikuran ang ministry. Bagkos tinapos niya. Kaya nga sabi niya kay Timothy, natapos ko na ang aking takbuhin. Alam niyo, hindi natin natatapos ang ating takbuhin kung tinalikuran natin ang ating responsibilidad sa ministry. Pero si Paul, sa kabila ng kanyang hirap, hindi niya tinalikuran ang ministry. Sa ating time ngayon, ilan pa kaya ang katulad ni Apostle Paul? Ikaw, tanungin ko, katulad ka ba ni Apostle Paul despite your discomfort, despite your own struggle sa buhay, you still have a deep concern sa ibang mga believers? You reflect on that.
Nandun pa rin ba ang inyong deep concern para sa isa't isa despite your own struggle sa buhay? Nandun pa rin ba na inaalala mo ang church? Nandun pa rin ba despite na hirap ka sa buhay, you pray for other Christian na nakikita mong nag-i-struggle sila? Katulad ka ba ni Apostle Paul o dahil sa discomfort mo or dahil sa iyong struggle at sa iyong pain, bahala na kayo dyan. Ako naman, naghihirap naman ako. Pastora, hindi ako pastor. Why should I show concern sa iba kong mga kapatid sa pananampalataya? Dear brothers and sisters, lahat ng mga Kristiyano, inadmonish, pinagsabihan ng salita ng Panginoon, we have to show concern for each other. You know, ang sabi ng Peter, ang lahat ng mga Kristiyano ay priest. Ang tawag sa atin ay royal priesthood. Pag sinabing priest, hindi yung nakaabito ka. Babae o lalaki, tinawag na priest. Ang ibig sabihin niyan, mag-minister tayo and we minister to each other kapag pinapakita natin ang concern natin sa isa't isa. Amen? Si Paul, pinag-pray niya ang mga churches na ito. Pinag-pray niya ang mga ito sa kabila ng kanyang dinadaanan. Sa kabila ng siya ay nasa kulungan, hindi niya lamang sila tinuruan, kundi idinulog niya ang bawat churches ng Panginoon. Day and night ay kanyang dinudulog ang church ng Panginoon para sa protection against sa mga false teachers at upang sila ay mag-grow, mag-mature sa Panginoon. And dear brothers and sisters, we should do that also. Hindi lamang dahil tayo ay pastor, kundi lahat ng mga Kristiyano ay tinatawag ng salita ng Panginoon to show concern sa bawat isa. Meron ka bang nakikita na kapatid natin na nag-i-struggle siya? You pray for that person. Meron siyang struggle sa sin, you pray for that person na ma-overcome niya ang sin. Meron ka bang nakikitang emotionally nag-i-struggle? You pray for the encouragement of the Holy Spirit para siya ay mapalakas at magpatuloy sa Panginoon. Amen ba? Are you a priest? Tanungin mo sa katabi mo, priest ka ba? Then minister. Amen? Ang concern ni Paul ay hindi lamang limited doon sa mga taong kakilala niya. Na-extend din ito maging yung mga taong hindi niya kakilala. Tingnan natin sa susunod, sa verse 1 pa rin tayo. Ganon din sa mga nasa Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakilala sa akin ng personal. Kahit hindi pa na-meet ni Paul ang mga ito, nandun na ang heart ni Paul sa kanila. Nandun na ang kanyang concern para sa kanila. Alam niyo ang real concern na-extend ito beyond our personal contact. Kahit hindi natin sila ka-close, kahit hindi sila halimbawa, hindi mo siya ka-network, hindi mo siya ka-life group, pero kasama mo sa family ng Diyos, you have to pray for them. Kaya nga sa mga prayer meetings natin, sinasama natin na lahat ng mga networks, lahat ng mga DM, lahat ng mga outreach leaders natin, pinagpe-pray natin including ang kanilang mga families. That is showing real concern, hindi lamang doon sa grupo mo. Saan nakuha ni Apostle Paul kaya itong klaseng principle na to? Napapaisip ba kayo, ba't ganun ang prinsipyo ni Paul? Ba't ganun ang perspective ni Apostle Paul? Alam ba ninyo kung saan to nakuha ni Apostle Paul? Yung example na ating Panginoong Hesukristo. Tingnan natin bago ipako ang ating Panginoong Hesukristo, nanalangin siya. Nanalangin siya para sa mga disciples niya. Ito ang sabi, John chapter 17 verse 20. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, pati ang mga mananalig. So, in the future pa lang to hindi pa sila believer. Mananalig sa akin dahil sa pahayag ng aking mga taga-sunod. Maring sabihin nyo sa akin, Pastora, di ba si Jesus all-knowing? So, nakita niya na yung mga yan. Si Jesus ay nagpe-pray siya sa kanyang nature as human. So, nag-set siya ng example sa atin na ang concern natin, it lies beyond doon sa ating mga kakilala at hindi maging sa mga taong hindi pa natin na mimit. Pinagpe-pray na natin sila. Ganoon, kaya si Apostle Paul,
sabi niya, imitate me as I imitate Christ. Kaya mga principles na meron kay Paul, yun ay nakuha niya sa ating Panginoong Yesus na sinet na example ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ating same concern or real concern ay essential para sa ating paglaban sa pananampalataya. Napaka-importante nito para makastand firm tayo in Christ. Sa pag-combat natin ng false teaching, hindi ito individual fight. Ito ay collective fight. Ito ay laban ng buong church. Hindi siya laban lamang ni pastora or laban lamang ni bishop or laban lamang ni Sister Gina o ni Sister Teng, kundi laban ito ng buong church. At kinakailangan na magkaisa ang church against sa false teaching and mga false teachers. Napapaisip kayo, bakit makikipaglaban sa mga false teachers, pastora? Makikipag-away ba kami? No, tatayuan natin. Pag nagturo sila, hindi natin sila i-entertain. Amen? At ang pagpapakita natin ng concern natin sa isa't isa, actually, lumalakas yung resolve natin. Yung resolve natin na tayuan kung ano ang totoo. Ang hirap kayang lumaban nang nag-iisa ka. Nasubukan na ninyong humarap kayo sa laban na wala man lang nagpakita ng support sa inyo. Anong naramdaman nyo? Malakas na malakas ba kayo? Hindi. Medyo kinakabahan kayo, nangangatog, nangihina. Pero pag may nag-cheer sa'yo, merong nagbibigay sa'yo ng kanyang encouragement, nandun ang kanyang support sa'yo, lumalakas ang loob mo. So ganun din yung pagpapakita natin ng concern sa ating kapwa, mananampalataya, nagkakaroon tayo ng lakas upang tayuan kung ano ang tama. So ano ang dapat nating gawin? Reach out in prayer. Ang true concern ay, pagpapakita nito ay ating dinadala ang mga tao sa paanan ng Panginoon. Lagi natin silang inilalapit sa Panginoon. Yan ang true concern. Mapapakita natin yun sa ating pagpe-pray. Alam niyo po, kaninang madaling araw sa pagpe-pray ko, nung pumunta na ako sa part na pinagpe-pray ko ang buong new life, alam niyo, ibang klase yung hagulgul ko kanina sa Panginoon. Yung concern ko regarding sa mga members, yung mga nagpa-petics, yung mga members natin na naiiba ng daan. Iniyak ko talaga sila sa Panginoon. Sabi ko, Lord, mag-intervene ka sa kanila. At every time pa nga na merong nakikipag-chat sa akin na mga members at nangihingi sila ng advice, madaling araw kasi ako talaga active sa Messenger, doon sila nagme-message sa akin. After kong mag-advise sa kanila, after ko silang i-guide sa salita ng Panginoon kung ano yung dapat nilang gawin, iniiyak ko talaga sila sa Panginoon. Nilalapit ko sila sa Panginoon. Alam nyo, mas matindi pa nga yung iyak ko pag inilalapit ko ang iba kaysa pag inilalapit ko yung pangangailangan namin na pamilya. Para siyang broken top yung aking mata na hindi maputol-putol yung aking pagluha. Na kahit gusto kong tumigil sa pagluha ay hindi siya matigil-tigil. Yung heart ko talagang parang pinipiga siya every time na pinagpe-pray ko ang new life. Yung concern na sabi ko, Lord, ilang taon na kaming mag-asawa, hindi naman sa habang panahon na naririto kami. Magpo-47 na ako nitong December. So, ako, binibilang ko talaga ang araw ko. Kasi kung hindi natin bibilangin ang araw natin, minsan yung paglilingkod natin sa Panginoon, nagiging papetiks-petiks tayo. Kaya ako binibilang ko 47. Sabi ko, Lord, kung bibigyan mo pa ako ng 40 na edad, pero yung 87, Lord, paano pa kaya ako magpipreach mga kapatid? Ganun. Di ba? So, makikita natin. Kaya sabi ko, Lord, tulungan mo kaming mag-asawa na bumilis kami na mag-raise up ng bagong henerasyon ng mga pastors. Kasi yung heart ko para sa susunod na generation, hindi ko pa nakikita yung mga apo. Yung mga apo ko sa mga anak sa pananampalataya, yung mga dalaga natin, hindi ko pa nakikita yung mga anak ninyo, dala-dala na namin yan sa panalangin.
Hindi ko pa nakikita yung magiging asawa ninyo. Dinadala ko na yan sa panalangin. Ang sabi ko sa Lord, Lord, kung mag-aasawa yung mga young people namin, yung mapapangasawa nila, lalo sila magiging on fire. Kasi ayaw kong hanggang ngayon lang kayo on fire sa Panginoon. Dahil lang gusto ko hanggang sa dulo maging on fire ang bawat isa sa atin. Amen? Pangalawang king, rich unity. Ang fertile ground para sa false teachings or false doctrines, ang fertile ground niyan ay yung mga church na hindi siya united. Madali nilang ma-infiltrate ang church na watak or watak-watak. Ang church na hindi nagkakaisa ay madaling ma-infiltrate ng false teachings. Kaya ang ating pagkakaroon ng pagkakaisa sa loob ng church ay isang matinding depensang laban sa false teaching. Kaya kailangan talaga natin na magkaroon tayo ng pagkakaisa sa loob ng church. Verse 2 ng Colossians chapter 2. My goal. Diyan tayo, my goal. Gusto ko makita nyo yung dalawang salita na yan na my goal. Alam ba ninyo, ang ministry ni Paul, hindi siya suntok sa hangin. Hindi siya aimless. Ang ministry ni Paul, purposeful yan. Lagi siyang may purpose. Meron siyang goal sa lahat ng mga nako-convert. Hindi lamang basta ma-convert sila. May goal siya sa lahat ng mga converts na ating Panginoong Hesukristo. Kaya maiintindihan na natin kung bakit ganun na lamang ang pagsusumikap ni Apostle Paul para sa church. It's because of his purpose para sa mga converts na ito. Whether he teaches, whether he preaches, whether he admonishes, whether he prays, meron siyang goal sa kanyang kaisipan. Hindi siya nagtuturo, hindi siya nag-admonish, hindi siya sumusulat, hindi siya nagpe-pray nang wala siyang goal. Meron siyang goal in mind lagi. Kaya sa ating ministry, we have to have a goal in mind. Anong goal mo sa iyong mga members, mga disciple makers, mga outreach leaders, mga pastors na naririto? Anong goal ninyo sa mga converts ng ating Panginoong Hesukristo? Ang goal ba ninyo ay para lang sila magparami ng inyong grupo? No, that is not our main goal. That is not our goal. Actually, our goal is for them to mature. So dapat tayo, pag naglilingkod tayo, alam natin yung goal natin para hindi siya suntok sa hangin, para yung pagsusumikap natin, hindi siya nawawalan ng kabuluhan. Kasi kung magsumikap ka, pero wala kang goal, yung pagsusumikap mo, wala siyang kabuluhan. Kaya si Paul, ang kanyang pagsusumikap para sa church ay hindi nawawalan ng kabuluhan ay dahil meron siyang goal. At ano ang goal na ito? That there will be rich unity in the church. Yan ang kanyang goal. Ang magkaroon ng rich unity sa loob ng church. Bakit mahalaga ang rich unity sa loob ng church? Bakit mahalaga? Na magkaroon tayo ng nag-uumapaw na pagkakaisa sa loob ng church. Bakit mahalaga ito? Tingnan natin, is that they may be encouraged in heart and united in love. Ang rich unity, nagdadala ito ng pagpapalakas sa bawat isa. Kung naroon ang pagkakaisa natin sa loob ng church, napapalakas ang bawat isa sa atin. Yan ang gusto ni Paul, na ang bawat believers ay ma-comfort at ma-strengthen sila from within. Ang church na merong kinakaharap na threat ng false teachers ay vital ang encouragement. Isipin ninyo, yung sa Colossae, ang sabi ni Paul, Epaphras, kasi si Epaphras ang kanilang pastor, siya ang nagplant doon. Ang sabi ni Epaphras, na si Jesus ay sapat na. Si Jesus lamang, manampalataya tayo kay Jesus as our Lord at sa kanyang ginawa sa krus, that is enough for us para makasama ang Diyos for eternity. Pero pumasok ang mga false teachers na ito sinasabi, hindi enough si Jesus. So isipin ninyo yung discouragement, naniwala sila dun sa turo ni Epaphras, ngayon merong mga false teachers na nagsasabi, hindi enough si Jesus. Kailangan nyo pang gawin ito. Meron pang deeper knowledge, meron pang secret knowledge na
na hindi nyo makikita kay Jesus Christ, isipin ninyo yun, yung discouragement. Nandun na yung hope mo, nandun na yung assurance mo na si Jesus ang nag-reconcile sa'yo sa Diyos, biglang merong magde-demolish nung hope mo. Nakaka-discourage yun. Kaya ang unity natin sa loob ng church ay nagbibigay ito ng encouragement sa atin para hindi natin paniwalaan yung mga sinasabi ng mga false teachers. Kaya we have to aim to be an encouragement sa ating kapwa believer. Paano ba tayo na nagiging united sa loob ng church? Ang ating pagiging united sa loob ng church, mapapakita natin sa pamamagitan ng pag-support natin sa vision ng church. Ang vision ng church ay punuin natin ang buong Santiago ng gospel ni Jesus Christ. Kailangan ng buong Santiago makarinig ng gospel ni Jesus Christ at bilang bahagi ng church, ng New Life, kinakailangan na makiisa tayo dito. Tayo rin ay magbahagi ng gospel. Hindi tayo taga-upo. Hindi lamang mangilan-ngilan ang magtuturo ng gospel. Kung ikaw nakakilala na sa Panginoong Hesukristo, kinakailangang idala mo rin ang mensaheng ito na nagbigay sa iyo ng pag-asa. Sabi nga, Christ in us, the hope of glory. Yung hope of glory na nasa sa atin, kinakailangan din natin itong i-share sa ibang mga tao. At yun ay pagpapakita ng pakikiisa natin sa church. Paano pa natin ipapakita ang ating pakikipag-isa sa church? By also cooperating sa leadership when actively na nagjo-join ka sa mga teachings natin during Sundays, during Tuesdays natin, sa mga life groups natin, maging sa mga training tracks natin. In doing these things, we are actually saying sa ating mga kapatid, you are not alone. We are together in this fight. Pag tayo'y nakikiisa sa church, sinasabi natin sa mga kapatid, ay hindi kayo nag-iisa, magkakasama tayo sa laban na ito. Sino ang makikisama sa laban na ito? Magsabi na Amen! Amen! Yeah. Ang true unity, it brings inner courage and stability, especially when false teachings and crisis or mga trials arise. Okay? Sa susunod na part ng ating verse, so that they may have the full riches of complete understanding in order that they may know the mystery of God, namely Christ. Ang rich unity natin, hindi lamang siya nagdadala ng encouragement sa church. Ang naidadala pa ng ating pagkakaisa ay ang spiritual riches. Yung dalawang word dyan na complete understanding, gusto kong maunawaan ninyo dyan. Ang ibig niyang sabihin dyan sa complete understanding is the full assurance, a deep confidence in Christ's truth. So meron tayong assurance tungkol sa tinanggap nating katotohanan tungkol kay Jesus Christ. And that is our spiritual treasure. That is the wealth that protects us from error or false teaching. Kaya kung nagkakaisa tayo, na-encourage ang bawat isa, at sila ay nagiging mayaman. Anong ibig sabihin nitong mayaman na ito? Mayaman sa datung? Hindi po mayaman. Naroon ang kanilang full confidence na yung tinanggap nilang turo kay Jesus Christ ay nagbibigay sa kanila ng assurance. Ang meron tayong assurance, tayo ay considered spiritually wealthy. At dahil tayo ay wealthy, nagagard tayo against sa false teaching. Dahil tayo ay wealthy sa katotohanan tungkol kay Jesus Christ, tayo ay nagagard against sa false teaching. Kasi kung mahirap ka, wala kang alam tungkol sa katotohanan ni Jesus Christ at hindi ka assured, nagpapaganon-ganon ang iyong paniniwala tungkol kay Jesus Christ, then ikaw ay madaling matangay ng false teaching. Pero kung nandun yung assurance mo, sure ka na si Jesus is enough, sure ka sa sufficiency ni Jesus Christ, sure ka na supreme si Jesus Christ, sure ka na si Jesus ay God, then hindi magsisway ang iyong pananampalataya. Kaya ang mga false teaching, wala silang magiging ground para sila ay magstay sa'yo. Amen ba? Kaya yun ay nakakaprotect sa atin.
don't forget na ang love ay needed para ang ating unity ay mapagpatuloy. Ang love ang siyang glue. Sabi niya diyan, united in love. Ang love ang siyang glue. Apart sa love, ang unity ng church ay mabubuwag apart from love. Pero pag nandyan ang love, ang unity natin, kahit anong gawing uga ng mga false teachings, kahit anong gawin na pag-shake ng mga false teachers sa church ng Panginoon, kung ito ay nabuklod dahil sa pag-ibig, hindi ito mabubuwag. Kaya kailangan lahat ng mga taga New Life mag-grow tayo sa love. Nandun yung love natin sa isa't isa. Alam niyo ang love. Marami tayong mga wrong notions, mga misconception tungkol sa love. Ang love ay hindi po siya kabog-kabog. Ang meaning ng mundo, ang love ay kabog-kabog. Ang love ay kilig. Ang love ay feelings. No. Although part ang feelings sa love, pero hindi siya ang kabuuan. Kasi possible na love mo ang tao kahit wala kang nararamdaman na kabog-kabog. You love that person because nag-decide kang you love her or you love him. Yung kapatid mo, kahit nakakainis siya, because you have decided to love that person, despite yung kanyang unloveliness, you love her, you love him. Ganon yun. Yun ang love. Decision ang love. Hindi siya feelings ang love. Kaya sa mag-asawa, tandaan natin ito, mga mag-asawa, nung bata pa kayo, siguro siyempre, girlfriend mo pa lang siya, siyempre meron kabum-kabum, di ba? Pag nakita mo siya, nagkakabum-kabum yung heart mo. Or para siyang kabayo na lumulundag yung heart mo. Di ba? Pero habang nagtatagal, pag nag-asawa na kayo, wala nang kabum-kabum yan, wala na ring kuryente na pag hinawakan ka, ganon, di ba? Wala na po yun. Wala na po siya sa mag-asawa. Pero hindi nangangahulugan dahil wala ka nang nararamdamang kilig, kuryente, or kabum-kabum, hindi mo na mahal ang asawa mo. Mahal mo pa rin yan. Kasi nakabase ka lang sa nararamdaman. Ganon kami ni Bishop. Bakit sa palagay ninyo, pag hinawakan ako ni Bishop, kilig na kilig si Pastora, hindi mo ako kinikilig. Akin lang ang katotohanan, siya ay asawa ko. Siya binigay sa akin ng Panginoon at mamahalin ko siya hanggang kamatayan. Yun ang nasa isip ko. Kahit ganon din si Bishop, tinatanong ko nga siya, pagkasama mo ba ako kinikilig? Hindi naman, sabi niya. Hindi naman, sabi niya. Pero alam ko, mahal kita. Kasi decision. Hindi ko nakakalimutan yung ating vow na mamahalin kita hanggang kamatayan. At ikaw lang. Hindi lang yan sa mag-asawa, sa magkakapatid din. Magkakaiba tayo. Minsan meron tayong mga kapatid na nakakainis, di ba? Nakakainis yung kanilang ugali. Anong gagawin mo? Di mo na siya mamahalin, no? Mamahalin mo siya. Kasi ang Panginoong Jesus, despite na nakikita niya yung ating mga flaws, lahat tayo may flaws. Including si Pastora, may flaws ako. Meron akong mga kahinaan na alam ng Panginoon and yet, He still loves me. Ganon din tayo. Mamahalin natin ang ating kapwa dahil sa pagmamahal ni Jesus Christ na nasa sa atin. Mamahalin natin ang ating kapwa mananampalataya despite yung kanilang mga kahinaan. Mamahalin natin sila, mga kapatid. Ganon ang love ng Diyos sa atin. At itong pagmamahal na ito, yung magbibigay sana sa atin or tutulak sa atin para magkaroon ng unity sa church at para maipakita natin ang concern natin sa isa't isa. Amen? Tingnan mo yung katabi mo, love mo ba yan? Sabihin mo, I love you with the love of the Lord. Hindi siya love ng mundo. Ang love ng mundo, iba. Hanggat napapakinabangan ka, love ka niya. Pero pag wala ka ng kapakinabangan, di ka na niya love. Ganun ang mundo. Pero sa Diyos, di ba, wala naman tayong nabibigay sa Diyos.
Tama ba? Meron ba tayong binibigay sa Diyos? Meron, pastora, yung offering ko at sa tithe, saan galing yung pera mo? Wala tayong nabibigay sa Diyos, and yet, He loves us the same. Amen? Kaya, tayo, di ba, follower ni Jesus Christ? So sa pag-ibig, ginagaya din natin ang ating Panginoong Jesus. Mamahalin din natin ang ating mga kapatid despite ng kanilang mga kahinaan. Amen? Ito yung love na to, hindi ko sinasabing aayunan natin sila kasi hindi naman totoong love yun. Kung inaayunan natin yung mali nila. Nire-rebuke natin sila because we are concerned sa kanilang spiritual na katatayuan. Hindi natin sila ni-rebuke because of our displeasure sa kanila or inis sa kanila. No. Ang pagre-rebuke natin, it's out of love. It's out of our concern sa kanila. Amen? You don't need to be a pastor para magkaroon ng ganoong love. Kasi ang love na ito ay ibinuhos na ng Panginoon sa puso ng lahat ng nananampalataya kay Jesus Christ. Kasi maaari nyo sabihin ninyo, naniniwala ako, pastora, pag pastor ka talagang kailangan mong magmahal katulad niyan. No, lahat ng Kristiyano, magmahal tayo katulad ng ating Panginoong Hesu Kristo. Amen? Number 3, revelation in Christ. Yan ang strongest defense natin against sa false teaching. Ang revelation in Christ. Verse 2b hanggang 3. In order that they may know the mystery of God, namely Christ, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Makita ninyo yung word na wisdom and knowledge dyan. Magkaiba po yan. Hindi po siya parehas ang meaning. Ang wisdom, ina-answer niya yung tanong on how to live. Paano ba tayo mamuhay? That is wisdom. Yun yung ina-answer niya na tanong, how do we live as Christians? Yun yung wisdom. Samantalang ang knowledge, ang ina-answeran niyan is, what is true? Ano ang katotohanan regarding sa Diyos? Ano ang katotohanan regarding sa salvation? Nakuha natin? Una, ang wisdom, how to live. Ang knowledge, what is true about God and about salvation and about sa lahat ng bagay na nakikita natin. So together with this, yung wisdom and knowledge, na kay Kristo yan. Sabi niya, kay Kristo yan. Nakatago kay Jesus Christ. Nasa Kanya. Nireveal na ng Diyos ang wisdom niya at ang knowledge niya kay Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ ay sapat sa atin. Everything that we need in life is in Jesus Christ. Matatagpuan natin ang lahat ng kailangan natin kay Jesus Christ. Ang knowledge, ang wisdom ay matatagpuan natin kay Jesus Christ. Ang katotohanan, matatagpuan natin kay Jesus Christ. Ang papaano tayo mamuhay bilang isang Kristiyano ay matatagpuan natin kay Jesus Christ. Hindi na natin kailangan ng iba pang source. Jesus is enough. Huwag na tayong pupunta pa sa ibang source. Huwag na tayong titingin sa outside ni Jesus Christ dahil na kay Jesus Christ na ang lahat ng kailangan natin. Unlike yung mga Gnostics, ang claim nila si Jesus Christ daw ay hindi sapat. Meron pang other sources ng knowledge at wisdom. Christ is enough, mga kapatid. Everything that we need in this life, mahanap lang natin yan kay Jesus Christ. Huwag na kayong maghahanap pa sa iba. So, titingnan natin in depth kung ano ang wisdom na ito. Yung description tungkol sa wisdom na to. Ang wisdom ni Jesus Christ, hindi siya worldly. Kakaiba siya sa worldly wisdom. Ano nga ba ang worldly wisdom? Ang wisdom ng mundong ito, pabago-bago siya. Dumidepende siya
sa panahon, sa kultura, sa trend, at sa mga philosophies. So kumbaga nasi-shape siya ng outer or ng external factor. Yun ang worldly wisdom. While ang wisdom ni Jesus Christ, eternal ito. Hindi siya nababago. Hindi siya nasi-shake ng trend. Kung iba ang trend ngayon, hindi nababago ang wisdom ni Jesus Christ. At dahil hindi ito nababago, ito'y mapagkakatiwalaan. Dependable ang wisdom ni Jesus Christ, hindi katulad ng wisdom ng mundo. Kasi ang wisdom ng mundo, yung wisdom ng mundo ngayon, ay hindi na siya relevant the following na generation. Kasi nag-iba ang trend, nag-iba ang culture. Kaya hindi na siya relevant, hindi na siya maasahan. Pero ang wisdom ni Jesus Christ, from eternity to eternity, the same. Hindi yan nababago ng culture. Kahit saan kang kultura, mapabilang, kahit pumunta ka ng US, pumunta ka ng China, pumunta ka ng Japan, saan ka mang panig ng mundo, ang wisdom ni Jesus Christ ay applicable. Amen? Kanino dapat tayo nahihingi ng wisdom? Kay Jesus Christ, hindi sa mundong ito. And sadly, maraming mga Kristiyano, naghahanap pa rin ng kanilang counsel sa mga non-believers, kaya mahilig ba silang manood ng kung ano-ano mga clips sa SOCMED. Diba? Yung mga nagsasabing Kristiyano daw sila, pero yung kanilang mga sinasabi, yung wisdom na ini-impart nila sa mga tao ay worldly wisdom, hindi siya wisdom ni Jesus Christ. Ano pa? Ang wisdom na ito ni Jesus Christ, ito ay nag-guide sa ating pamumuhay. Ang wisdom ni Jesus Christ, pinapakita niya sa atin paano tayo mamuhay ng banal, paano tayo mamuhay ng makadiyos, paano tayo mamuhay ng punong-puno ng purpose. Ang wisdom ni Jesus Christ, ang ating mapa kung paano tayo lumakad. Ito ang manual natin. Paano ba dapat ang buhay ng isang Kristiyano? Kaya yung mga Kristiyano na nagsisik ng worldly wisdom, magmamanifest sa buhay nila ang worldliness. Kasi nga, wisdom ng mundo ang kanilang hinanap, hindi ang wisdom ni Jesus Christ. Punta tayo sa knowledge. Ano nga ang klaseng knowledge ito? Ano ang itinuturo nito? Anong nire-reveal nito sa atin, itong knowledge na to? Ang knowledge tungkol sa ating Diyos. Kay Kristo, malalaman natin kung sino talaga ang Diyos. Sabi ni Philip, pakita mo sa amin ang Father. Ang sagot ni Jesus kay Philip, kung nakita mo na ako, nakita mo na rin ang Diyos. So kung kilala natin si Jesus Christ, kilala na rin natin ang Diyos. So malalaman na natin ang tungkol sa kanyang love, ang tungkol sa kanyang holiness at ang karakter ng Diyos. Makikilala natin ang Diyos, marireveal ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ. Knowledge of truth. Sino nga ba ang source ng truth natin? Ang source ba ng truth mo ay sa labas o ang source ng truth mo ay si Jesus Christ? Madidiscern natin kung ano ang totoo at hindi totoo. At si Jesus ang magpoprotect sa atin against sa deception. Sabi ng John, ang Spirit ng Diyos ang mag-guide sa atin into all truth. Tayong mga Kristiyano, ang Espiritu ng Diyos ang mag-guide sa atin sa buong katotohanan. Amen? Knowledge of God's saving plan. Kay Jesus makikita din natin yung redemptive plan ng Diyos. Hindi natin yan makikita sa mga Gnostics. Makikita natin ang redemptive plan ng Panginoon sa pamamagitan ni Jesus Christ. Knowledge ng ating identity. Malalaman natin kung ano ang ating identity. Sino ba tayo? Tayo ay mga pinatawad. Tayo ay mga anak ng Diyos. Amen ba? Tayo ay mga adopted children ng Diyos dahil kay Jesus Christ. At lastly, na knowledge. Ang knowledge natin ay nag-grow. So everything that we need ay na kay Jesus Christ.
Kailangan pa ba tayong maghahanap ng ating need sa labas? No, kay Jesus Christ lamang. So anong dapat nating gawin? Rely on Christ's wisdom and knowledge. Ang lahat ng treasure ng wisdom kung paano tayo mabuhay at kung ano ang totoo ay matatagpuan lamang natin sa ating Panginoong Yesus. Hindi na natin kailangan ng hidden na knowledge. Hindi na natin kailangan ng secret knowledge na kiniklaim ng mga Gnostics. Hindi na natin kailangan ng mga philosophies. Ang kailangan lamang natin ay si Jesus Christ. Ano ang practical na dapat nating gawin before making decision sa buhay ninyo, katulad sa work, sa relationship, sa finances ninyo? Pause and ask, anong tatanungin ninyo? Ano bang sinasabi ng salita ng Diyos regarding dito? Sa aking work, sa aking relationship, sa aking finances, anong sinasabi ng Diyos dito? Dapat you find time to pause at magtanong at i-search ang salita ng Panginoon regarding sa mga questions natin sa buhay. Kasi wala tayong question sa buhay na hindi kayang answeran ng salita ng Panginoon. Kung tayo lang ay magiging sensitibo sa Diyos, nakikipag-usap siya sa atin. Ang problema kasi, hindi tayo nakikinig sa Kanya. Yun talaga. Ang sabi ni Job, laging nakikipag-usap sa atin ng Diyos. Ang problema yung tao, hindi nakikinig. Pero pag tayo ay lumapit sa Panginoon at nagpakumbaba tayo, mag-speak siya sa atin. So, every time na maggagawa ka ng decision, huwag kang gagawa ng decision base sa iyong emotion, base sa sinabi ng culture, base sa kung ano ang trend, base kung ano ang pressure sa iyo ng tao. Hindi ka magbe-base ng iyong decision sa mga yon. Ang pagbabasehan mo ng decision, ano ba ang sinasabi ng salita ng Panginoon? Doon ka magbabase. At what would honor Jesus? Siyempre, hindi lamang basta sa malaman mo ang katotohanan. Alam mo kung anong application nun. Ano yung ma-honor ang aking Panginoong Jesus? So, nagtatanong kayo dapat dyan. Yan yung mga tanong ninyo. Mga kapatid, Jesus is enough. He is sufficient. All that we need can be found in Jesus alone. Alone. Kay Jesus lang matatagpuan ang lahat ng kailangan natin. You don't have to search elsewhere. Hindi na kayo kailangan kung saan-saan pang pumunta. Ang answer natin ay si Jesus. At kung merong nagsasabi sa inyong Jesus is not enough, He's just an accessory, na meron pang dapat idagdag para maging enough, no. You refuse that. Hindi totoo yan. Stand firm, never allow others to undermine our Lord and Savior. Amen? And in order to do that, anong gagawin natin? Practice yung mga keys na tinuro ko sa inyo. Show real concern. Pray for one another. Promote unity in love and be encouragement in the church. Never forget the truth that all wisdom and knowledge can be found in Jesus alone and not elsewhere. Let's pray. Father, we thank you for the truth na si Jesus ay enough sa aming buhay. Walang bagay na pangangailangan ng tao, Panginoon, ang hindi kayang ibigay ng aming Panginoong Jesucristo. Ang kinakailangan lamang namin, Panginoon, ay i-discover ang richness ng aming Panginoong Yesus. I-discover, Panginoon, ang wisdom, ang knowledge na ito na available sa aming mga Kristiyano. Tulungan mo kami, Panginoon, na makastand firm kami sa pananampalataya namin sa aming Panginoong Yesus and help us to remain faithful sa aming Panginoong Yesus. In Jesus' name, Amen. God bless you all.